Hanggang ngayon naiinis pa rin ako dahil sa biglaang pagsulpot ng lolita na iyon kahit ilang oras na ang nakakalipas. Naalala ko pa rin yun nakakainsultong tingin niya sa akin. Talagang nag-abala pa siyang puntahan ako sa school para lang sabihin niya yung mahalagang bagay na kailangan kong malaman na sinasabi niya. Mahalagang bagay ba yun? Hindi naman, Saang parte ng sinabi niya ang mahalaga kasi wala akong nakita, tanging pang-iinsulto lang ng pagkatao ko ang lumabas sa bibig niya. Kajirits talaga yun, matandang yun. Palibhasa na sobrahan sa botox ang mukha, ay ganun na lang siya mangmata ng kapwa niya. Ano kung mayaman siya? Ano kung sikat siyang manager ng pinakasikat na artista sa bansa ngayon? Kailangan niya bang ipamukha sa akin na mahirap ako at tanging pera lang ang habol kay Heron kaya bigla akong nagpakita sa alaga niyang si Heron? Feeling niya ba pera lang ang dahilan kung bakit kami muling nagkita? Pues, she's not feeling well. Hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa kakapabanat ng mukha niya magmukha lang siyang bata. Jiritz talaga. Ginusto ko bang muli magkita kami ng alaga niya? Ako ba ang nagdesisyon? Ako ba ang tadhana? Ako ba Ako ba? Aba. Hindi ko nga ini-expect na si Heron at Ronron ay iisa. Tapos yung lolita na yan talagang sinadya pa akong puntahan para lang palayuin sa alaga niya dahil halatang peperahan ko lang daw. Mukha mo bana't maloka ako sa'yo. Nakakairita talaga ang mga tao sa paligid ko. Bakit ba iniisip nilang mukha akong pera? Andito ako para sabihing layuan mo si Heron, na pataas pa ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. Kung kanina mukhang seryoso ang sasabihin niya pero naloka ako na iba pala. Ito ba ang sinasabi niyang kailangan kong malaman? Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Heron para pag-aksayahan pa ng panahon para hanapin. Pero alam kong pera lang ang habol mo sa kanya, kaya ka muling nagpakita. Ayokong masaktan ang alaga ko. Sigurado akong maitim ang binabalak mo kaya ka biglang sumulpot. Now, tell me, bigla siyang may nilabas na papel mula sa pink niyang bag na hawak. Tell me, magkano ang kailangan mo para lang maglaho ulit sa landas ng alaga ko? Teka, ano nga po ulit yun? Pag-ulit ko, baka kasi hindi ko naintindihan ang sinasabi niyo. Ito ba ang pakay niyo kaya sinadya niyo pa ako rito sa school ko? Para lang sabihing layuan ko ang alaga mo, sabi ko, tama ba? Tama ba narinig ko? Are you that stupid para hindi maintindihan ng isang beses ang sinasabi ko, na parolled eyes pa siya at lalong napataas yung kilay niyang fake, hindi ba pera lang ang habol mo kay Heron? Ito na. Bibigyan na kita para lang muling maglaho. Take this check and disappear from Heron's sight quickly. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, because from the looks of you, I can tell that you are only after his money. Masyado nang malayo ang nararating ng alaga ko, kaya hindi ko hahayaan na ang gaya mo lang ang sisira sa kanya. Lumapit ako sa kanya at kinuha yung cheque na hawak niya. Ganito pala ang cheque. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito, Chos. Tinignan ko ito at nakita kong blank cheque. Walang numero na nakasulat. Blank cheque, tanong ko sa plastika mo na si Lolita. Napatango siya, yes. Bibigyan kita ng pribilehiyo na isulat kung magkano ang gusto mo. Millions or whatever, don't care. Ikaw na ang bahala kung gaano kakamukhang pera. Pagtataray niya, just disappear again. Do not ever show your face again. Bigla akong napatawa. Napatawa ng malakas, really? What's so funny? Naloloka niyang tanong sa akin. May nakakatawa ba akong sinabi? Napahinto ako sa kasya muling tinitigan, yung tingin mo sa akin na mukhang pera ang nakakatawa, yun ay Lolita. Haha, sabi ko sa kasya tinignan sa mga mata niya habang pinupunit sa harapan niya yung cheque na hawak ko. Tingin mo mabibili mo ako para lang lumayo kay Heron? Para lang muling lumayo sa kababata ko na ilang taon ko nang hindi nakita, naging seryoso ang boses ko, pues. Kung tingin mo, tignan mo ulit. Hindi ako iyong tipo ng tao na nabibili ng pera. Maayos akong pinalaki ng papa ko. Money is not everything, Lolita. Hindi lahat ng tao sa paligid mo mabibili mo gamit ang pera mo. Napatalikod ako at muling lumingon sa kanya. Do not ever call me stupid, cause in Herrera International School scholarship always begs to disagree.
I'm so sorry for wasting your time coming here. Alam kong busy kayong tao, kaya sana hindi na kayo pumunta pa dito. Wala tuloy kayong napala, nilagay ko sa baba ko ang hintuturo ko saka parang nag-iisip ano kaya ang sasabihin ni Heron kapag sinabi kong pinapalayo ako ng manager niya sa kanya. Yitsen, nakita kong biglang namutla si Lolita, kaya napangisi ako, kidding. Don't worry. Hindi naman ako maninirang tao and besides, hindi ako plastic tulad ng iba dyan. Have a good day po. Palabas na sana ako kaso bigla akong napatigil ng nasa pintuan na ako. This the way, Lolita. Ang cute ng pink niyong bag kaso dapat binabagay iyan sa edad. Suggestion lang. Hihi. Goodbye po, saka na ako lumabas ng dance office na nakasimangot. Nakakaloka talaga tong araw na to, my God. May respeto ako sa matatanda pero kung ganun ang palagi kong makakasalamuha talagang mawawalan ako ng respeto sa matanda. Pangalawang beses na niya akong tinarayan ng ganun. Pangtalong beses patignan na lang natin. Baka ipagdasal ko na the next time na ipabotox niya mukha niya masobrahan ito sa gamot. Plastika mo na iyon nakakairita. Kulit, napabalik ako sa realidad nang marinig kong magsalita si Heron. Nakalimutan kong magkasama pala kami ngayon sa isang Italian restaurant para kumain at makapag-usap. Nang dahil sa Lolita na iyon nasisira talaga ang mood ko. Kaasar. Kulit. Andito ka pa ba? Mukhang ang lalim ng iniisip mo, Seihi. Naramdaman kong hinawakan ni Heron iyong kamay kong nakapatong sa mailamesa, kaya bigla ko itong binawi. Nakita kong nagulat si Heron sa ginawa ko, pero patuloy pa rin siyang nakangiti. Nakangiti pa rin mula kanina hanggang ngayon. May iniisip lang ako, pagdadahilan ko, naisip ko kasing baka ma-issue ka dahil kasama mo ako. Alam mo namang sikat kang artista tapos kasama mo ako sa isang restaurant. Mahirap na. Ayokong masira ang pangalan mo. Nagseryoso ang mukha ni Heron, bakit naman masisira ang pangalan ko? Kung mai-issue ako ng dahil sa'yo ayos lang. Ikaw naman iyan, kahit sabihin pa ng mga reporter na dinidate kita. Baka ako pa ang magsabi sa kanila para ipakita nila sa buong mundo ang news, muli siyang umiti. Kaninang uwian namin nagkagulo ang mga kaklase ko sa labas ng classroom namin. Akala ko kung anong meron pero bigla na lang akong nagulat nang sumulpot si Heron at tinawag ako. Natahimik ang mga kaklase ko at sigurado akong may kung ano-ano na naman silang panghusga sa mga isip nila. Inaya ako ni Heron na lumabas na ngayon kaya magkasama kami. Kanina bago kami lumabas ng classroom nakita kong seryosong-seryoso ang mga tingin ni Janice sa akin at may gulat din na reaksyon. Naloloka siguro siya nakilala ako ng idol ko. Maloka lang siya hanggang gusto niya. Bago kami makalabas ng school at makasakay sa kotse ni Heron titig na titig ang mga estudyante sa aming dalawa. May bulong-bulungan pa nga. Kinakabahan nga ako, pero si Heron chill lang. Todo ngiti pa rin siya. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng mga tao sa paligid kahit ako, halos mahimatay na dahil sa sobrang kaba. Iba pala talaga kapag sikat na artista ang katabi mo. Parang buong mundo nakatingin sa bawat galaw mo, parang iyong mga tingin nila sinasabing bakit may basura na katabi ang pinakasikat na artista sa henerasyon ngayon. Kulit, muling pagsasalita ni Heron. Ay, sorry. Oof. Ang dami ko lang iniisip, muli ko na namang pagdadahilan. Pinilit kong humiti. Sorry talaga, Ron. Hindi lang talaga ako sanay na kasama ko ang isang artista na tulad mo. Tignan mo ang tao sa paligid. Kanina pa patingin-tingin sa atin. Ako ba talaga ang iniisip mo o siya? Sagot niya sa akin. Still smiling. Si Travis, nagulat ako, ba't ko naman iisipin iyong walang yang ulaga naman niya ko na iyon? Ha? Bakit naman nasama sa usapan natin iyong buwisit na iyon? Natatawa kong tanong. Napatitig si Heron sa akin saka napailing-iling, wala naman ako ng sinabing pangalan, pero pangalan ni Travis ang lumabas sa bibig mo. Napalunok siya, iniisip mo siya, no? Ano ba nang meron sa inyo ni Travis, kulit? Boyfriend mo ba siya? Boyfriend, nanlaki ang mga mata ko, hindi. Hindi, no di. Hindi pa. Hindi ko boyfriend iyong buwisit na iyon. Ano ba, Ron? Ba't ganyan ka magtanong? Ha, bigla akong nailang. Kung hindi mo siya boyfriend, bakit magkasama kayo sa bahay?
Bakit hinayaan mo siyang kunin kanya sa kondo ko? Bakit sa tuwing binabanggit ko ang pangalan ni Travis, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mga mata mo? Ha, ang tangi kong nasagot sa sinabi ni Heron. Wala akong maisagot sa mga tanong niya. Napatitig si Heron sa akin saka malungkot na napangiti. You know, from the eyes of a girl you could even tell whether she's happy, sad, broken, or in love. Malungkot ang mga mata ni Heron kahit nakangiti ang labi niya. The way you look at us is different. Kapag nakatingin ka sa akin masaya iyong mga mata mo. Pero napatigil siya pero kapag nakatingin ka kay Travis. Nung nasa kondo tayo at napatingin ka sa kanya, yung mga mata mo kumikislap. They're both happy and in love. Like you're looking at the brightest star in the hills. Napaiwas ako ng tingin dahil sa mga sinabi niya. Natamaan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin kay Heron ang nararamdaman ko kay Travis. Parang masasaktan siya. Parang may inaasahan siya mula sa akin. Hindi ko kayang masaktan ang kababata ko. Hindi ko kayang masaktan siya ng dahil sa akin. Noong mga bata kami ang dami ng paghihirap ni Heron. Hindi ko kayang masasaktan siyang muli ng dahil sa akin. So tell me. Anong nararamdaman mo para kay Travis? Muli niyang pagsasalita, kulit, matagal kitang hinanap. Lahat ng ginagawa ko ngayon dedicated sa'yo. Nag-artista ako dahil ito ang pangarap mo para sa akin. Pumasok ako ng Vegas dahil umaasa akong muli tayong magkikita dahil dun. Ang dami kong pinangako sa'yo noon. Ngayong malalaki na tayo tutuparin ko na lahat ng iyon. Just tell me, napahawak si Heron sa kamay ko. Ibang-iba ang paghawak ni Heron sa akin. Wala akong naramdamang kakaiba. Walang special na nangyari. Unlike kay Travis na every time na magkakadikit ang mga balat naming dalawa. Parang may kuryenteng kumukonektado sa amin. May kung anong gumagalaw sa tiyan ko. Kahit hawakan lang ni Travis ang kamay ko nagagawa niyang mapalundag ang puso ko. Pero si Heron wala. Walang nangyayaring kakaiba sa akin. Kalmado lang ang puso ko. Kuulit, muli niyang pagtatawag sa akin. Malumanay ang boses niya. Napatingin ako sa kanya at titig na titig si Heron sa akin. Parang ako lang ang nakikita niyang tao dito sa loob ng restaurant. Parang sa mga oras na ito ako lang ang taong nasa mundo niya. Heron, napatingin ako sa paligid dahil nakatingin sila sa aming dalawa ni Heron. Nakikita nila ang pagkawak ni Heron sa kamay ko, nakikita ng mga tao ang paghawak mo sa kamay ko. Jesus Christ, kulit. Don't care. Don't care if they're seeing me holding your hand, naging seryoso ang boses niya. Mas lalong humigpit ang paghawak niya ng kamay ko, I don't care about the issue. I'd rather have an issue because of you than with anybody else. You're all the matter to me, kulit. Mula noon hanggang ngayon ikaw lang ang mahalaga sa akin. Sabi niya, hindi na ako magapaligoy-ligoy pa. I like you, kulit. No, that was just an understatement. I love you, kulit. I love you. I really do mula noong mga bata pa lang tayo hanggang ngayon mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Napatitig ako kay Heron. Titig na titig siya sa akin. He meant everything what he said. Walang pagbibiro sa mga mata niya. Noon palagi kong ini-imagine na sabihin sa akin ni Heron iyong mga katagang mahal niya ako kagaya sa mga movies niya. Kinikilig ako kapag napapanood ko siya. Pero ngayon na sinasabi niya ito wala akong nararamdaman. Naiilang lang ako. Hindi ko alam ang isasagot ko, Heron. Hindi ko alam, napakagat ako sa labi ko masyadong. Masyadong biglaan ang lahat. Napangiti si Heron, don't worry. Hindi kita minamadali. I'm just saying naliligawan kita. Liligawan kita hanggang mapatunayan ko sa'yo na seryoso ako sa'yo. Kulit, saad niya, because God really knows how much I want you. How much I love you and how much you really mean to me. Dagdag pa niya, hanggang hindi mo pa kayang sabihin sa akin kung ano ang tunay mong nararamdaman ipapakita ko naman sa'yo kung ano ang nararamdaman ko. Napapikit ako dahil parang sasabog ang utak ko sa mga sinasabi ni Heron. This is just too much. Hindi na matake ng brain cells ko iyong mga sinasabi niya. Aalis na ako, sabi ko, hapon na, and may pupuntahan pa ako. Gusto mo bang ihatid kita? Pag-offer niya,
May 0 minutes pa ako bago mag-start ang shooting ko. O kaya gusto mo bang manood ng shooting ko? Nakakaloka. Gusto ko raw manood ng shooting niya. Sa totoo lang ayoko nga muna siya makasalamuha ngayon dahil sa confession niya sa akin. Pero hindi iyon maaari dahil sa shooting din ang punta ko. Hindi ko pwedeng hindi siputin iyong shooting dahil kailangan ko ng pera. Oh, crap. Bakit nagiging komplikado ang lahat? Napailing ako, no hindi na. Kaya ko naman, umiti ako, magkita na lang tayo next time. Kinuha niya cellphone niya, ano palang number mo? Ano? Number mo na lang kukunin ko, pagdadahilan ko kahit sa totoo lang may number na naman niya ako, disin, ako na lang magte-text sa'yo. Naiwan ko sa bahay phone ko and hindi ko rin sa ulo number ko. Sige, umiti siya sa kumuha ng card kung saan nakasulat number niya. CJ, Heron. Aalis na ako. Salamat sa treat. Do not mention it, sabi niya, ingat ka, Colette. Papakasalan pa kita. Nyak. Hihi. Palabiro ka talaga, Heron, nailang akong natawa. I am serious, Colette. Papakasalan talaga kita, naging seryoso si Heron sa kabiglang ngumiti. Whatever, natawa ako sa kadali-daling dinampot mga gamit ko sa kaagad ng lumabas ng Italian restaurant. Titig na titig sa akin iyong mga tao habang nagbubulong-bulungan. Nakakaloka talaga kapag may kasamang artista. Wala nang privacy. Hays. Napahinga na lang ako ng maluwang nang nasa labasan na ako at nakasakay sa bus pa uwi ng apartment. Kailangan ko na magmadali para kumuha ng damit pamalapit at mag-transform na naman bilang Christine Cordova. Nasa apartment kaya si Travis? Mai-text nga ang ulaga. Biglang tumunog ang cellphone ko ng pagkalakas-lakas. Tumatawag ang ulaga. Agad ko naman itong sinagot dahil ang sama-sama na ng tingin sa akin ng mga tao sa bus. Wala ako sa apartment. Mismo agad ako, pandan ko. Kiss me, baby. Kiss your Travis, sabi ni Travis sa cellphone. Ang walang yang to, hanggang cellphone ang landi-landi. Nasaan ka? Seryoso kong tanong kahit na napapangiti na ako. God, bakit kahit boses lang ng buwisit na to napapangiti na ako? May ginagawa lang ako. Huwag ka mag-aalala. Hindi ako ng bababae. Ikaw lang sapat na, pandan ko. Sobra pa nga. Haha. Kiss mo na ako. Dali. Isang kiss lang na, muah. Please. Manong, pakibilisan dali. Ano iyon? Sinong kausap mo? Wala, pandan ko. Selos naman to agad. Haha. Lul. Lul. Lul means love you lavis. Nax, I love you too, pandan ko, tawa ng tawa ang buwisit. Haha. Corny. Bye. Wait. Kiss ko muna. May surprise ako sa'yo, say he. Kiss? Surprise your face. Bye, manyakol. Haha. Goodbye, mahal. I love you. Napapikit ako nang sabihin ni Travis sa akin ang I love you. Bakit? Bakit ang galing mo magpakilig manyakol ka? Tisse. Bye, binilisan ko na ang pag-end ng call at baka masagot ko pa siya ng mga salitang hindi ko muna dapat sabihin sa kanya. Nakangiti ako habang nakatingin sa labas ng bus. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti sa ginagawa ni Travis. Bakit ang lakas ng epekto niya sa akin? Dear Lord, please. Sana talaga hindi na ako masaktan ng dahil kay Travis. Kasi baka the next time na masaktan niya ako, hindi na ako makabalik sa kanya ng buong buo o baka hindi ko nahayaan ang sarili kong mapalapit sa kanya. Pagbaba ko sa compound agad akong pumasok sa loob. Medyo madilim na ang paligid. Kailangan ko nang magmadali dahil 6 ang call time sa shooting namin ngayon. 5 pa lang naman kaya may 1 oras pa ako para mag-ayos at pumunta sa venue. Pagsusi ko ng pintuan ng apartment ko ang dilim sa loob. Agad kong kinapa ang switch ng ilaw para buksan magkaroon ng liwanag. Pagbukas ko ng ilaw nagulat ako sa nakita ko. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Totoo ba tong nasasaksihan ko? Punong-puno ng iba't ibang klase ng bulaklak ang sala ng apartment ko.
Sa sahig, sa upuan, sa dingding. Puro iba't ibang kulay lang ng bulaklak ang nakikita ko. May red rose, iris, lily, dahlia, daisy, periwinkle, at iba-iba pang hindi ko alam ang tawag at mga bulaklak na ngayon ko lang nakita. Napuno tuloy ng mabangong amoy ang apartment ko dahil sa mga bulaklak na sumalubong sa akin. Ahem, may narinig akong nagsalita sa likuran ko kaya agad akong napatingin. Nakita ko si Travis sa likod nako nakangiti ng malapad habang may bulaklak pa na hawak. Sabi sa akin ni Cassie kanina sinaktan daw kita at kailangan daw bigyan kita ng flower para ngumiti. Hindi ko naman alam kung anong klaseng bulaklak ang gusto mo kaya binili ko na ang lahat nasa flower shop kanina. Lumapit si Travis sa akin at inabot ang hawak niyang bulaklak. Alam mo ang pangalan ng bulaklak na to. Forget-me-not daw ito. Wag mo akong kakalimutan dahil ikaw ang best decision na ginawa ko sa buong buhay ko. Sabi niya habang patuloy na nakangiti, "These flowers are for you," pandan ko. Sana mapangiti kita sa simpleng paraan na to, nahihiyang sabi niya. Hinablot ko iyong bulaklak kay Travis, nakakainis ka, sabi ko nakakainis ka, Travis. Nakakainis ka. Pandan ko, bakit ka umiiyak? Uy, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Inangat ni Travis iyong mukha ko at pinunasan yung luha ko, hindi mo ba nagustuhan? Baliw ka ba? Napaiyak ako dahil gusto kong ginawa mo. Sigaw ko sa kanya, hindi ka lang pala ulaga, manyakol, buwisit, walang ya. Marunong ka rin pala maging sweet at magpakilig. Ha ha ha. Sira ka talaga, pandan ko, yinakap ako ni Travis. Thank you, pandan ko. Thank you, nagtatakang tanong ko sa kanya. Tumango siya, yap. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Napailing-iling na lang ako dahil sa sinabi niya. Siya nga talaga to, ako dapat ang mag-thank you sa kanya dahil dumating ang isang tulad niya sa buhay ko. Kanina pa kami paulit-ulit sa pagsushooting sa scene isa ng commercial pero hindi namin makuha-kuha ng maayos. Hindi magustuhan ng direktor ang kinalalabasan. Hindi dahil pangit ang production. Hindi rin dahil ang pangit ng location o ang pangit ko umarte. In fact, nagulat nga si Director Francis dahil maayos kong naipupulled off ang emosyon. Maayos ko ring nasasabi ang mga lines ko. Ang tanging problema lang talaga namin ngayon ay si Heron. Hindi siya makapag-acting ng maayos. Hindi niya makonvey ang right emotions. Kahit happy dapat ang atmosphere ng pag-uusap naming dalawa, hindi niya magawang maging masaya. Ang tamlay niya umarte. Nakakailang ulit na kaming take pero ganun pa rin talaga ang problema. Si Heron pa rin talaga. Ibang-iba siya ngayon kaysa kung paano siya umakting sa telebisyon o sa mga movies na nilalabasan niya. Alam kong magaling umarte si Heron dahil ilang beses na siyang nanalo bilang best actor sa mga movies niya. Naging one of the best actor of Asia na rin siya. Pero ngayon wala siya sa sarili niya. Parang iyong Heron Del Valle na lubos kong hinahangaan dahil sa galing umarte biglang naglaho. Ang nakikita kong Heron ngayon ay walang ganang gawin ang trabahong minahal niya. Napasigaw na naman si Director Francis after ng scene isa. Halatang inis na siya dahil nga paulit-ulit na kami. Heron, ano ba? Bakit hindi mo masabi ng maayos ang mga lines mo? You're supposed to be Jolly Genie. Hindi iyong ang tamlay-tamlay mo. Are you not feeling well, are you? Napatingin ako kay Heron. Ngayon nakasuot siya ng genie costume na nababagay sa kanya. Isang harem short na kulay puti at isang sombrero na kulay puti rin. Ang scene namin ngayon ay nagpakilala na siyang isa pala siyang genie at bibigyan niya ako ng isang kahilingan dahil naging mabait ako sa kanya nang ibigay ko ang natitira kong biskit sa kanya. Dapat Jolly Genie siya. Masaya dapat ang batuhan ng mga linya namin pero hindi niya talaga magawang maging masaya. Ang tamlay niya bumigkas ng mga salita. I'm so sorry, Direk, ngumiti ng matipid si Heron sa director namin, it's just. I'm just tired. Tired? Nagulat na sagot ni Direk sa kanya, you're Heron Del Valle. The freaking Heron Del Valle na hindi napapagod. Nakilala kang bilang artista na kayang gumawa ng isang project kahit hindi na natutulog. Tapos sasabihin mo pagod ka? Are you kidding me, Heron? Naiinis na si Direk kung may dapat mapagod dito kami iyon. Ako na direktor at itong mga kameraman sa paligid mo. And iyang si Christine. Kanina pa kayo paulit-ulit sa linya na hindi mo masabi-sabi.
Siya dapat ang makaramdam ng pagod sa inyong dalawa. Matipid na napangiti si Heron kay Derek. I'm so sorry, Derek. Tumingin siya sa akin. I'm so sorry, Christine. Baka matrauma ka na agad nakatrabaho ako. Napailing ako, no ayos lang, umiti ako dapat ang mahiya, dahil isang Heron ang katrabaho ko ngayon. Tumingin ako kay Derek Francis. Derek, pahinga muna tayo. Magdadalawang oras na naman tayong nagso-shoot, sige. Napasimangot siya, mas mabuti pa nga. Okay. 1 hour break. Heron, ayusin mo ang mga dialogue mo. I review mo, Meiji. I can't believe this na ganyan ka pala. I thought you are professional. Sabay nag-walk out si Derek at pumasok dun sa tent ng para sa staff ng commercial. Lumingon ako kay Heron. Matipid na naman siyang umiti sa akin pero malungkot iyong mga mata niya. Magsasalita sana ako kaya lang napatigil ako dahil bigla siyang tumalikod at pumasok naman sa tent naming dalawa kung saan kami nagpapahinga. For a moment nakaramdam ako ng awa dahil sa nangyari. Siguro first time lang ni Heron mapagalitan ng isang direktor. Alam ko kasing napaka-professional niya kapag nasa trabaho siya. Marami akong narinig na good feedback about his acting. Kaya nakakapagtaka lang na nagiging ganito si Heron sa mga oras na to. Pakiramdam ko hindi siya pagod. Hindi rin masama ang pakiramdam niya. May kung ano siyang nararamdaman ngayon na hindi kayang ipaliwanag ng sarili niya. Bigla tuloy akong napaisip. May kinalaman kaya ang pag-uusap namin kanina dun sa Italian restaurant kaya siya ganito sa trabaho niya? May kinalaman kaya iyong mga tanong niya sa akin na hindi ko nasagot kaya parang wala siyang gana ngayon? Sana wala. Sana hindi iyon. Dahil kung iyon man ang gumugulo sa kanya, kasalanan ko pala. Kasalanan ko kung bakit siya ganito ngayon. Tinakasan ko si Travis kanina para lang pumunta dito sa shooting kanina. 2 oras na rin siguro ang lumilipas dahil madilim na ang kalangitan. Naliligo si Travis nang bigla akong umalis ng apartment kanina. Pinatay ko rin ang cellphone ko dahil alam kong tatawag siya para itanong kung saan ako pumunta. Nag-iwan naman ako ng note sa kanya kanina sa lamesa at sinabi kong pupunta lang ako ng part-time job ko ngayong gabi. Sana lang pag nakauwi ako if wag siyang magalit. Ay, ano kung magalit siya? Baka bayagan ko pa siya dyan makita niya. Christine. Napatingin ako sa likuran ko nang may marinig akong sumigaw. Paglingon ko nakita ko si Mimi na tinatawag ako. Nasa may tent siya. Bakit? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Retouch natin makeup mo, masayang sabi niya sa akin Tara. Dali, tumango na lang ako saka sumunod sa kanya papasok ng tent namin. Pagpasok ko sa loob ng tent nakita ko si Heron sa sulok habang may hawak-hawak na script. Mukhang binabasa niya maigi yung mga lines niya na hindi niya masabi-sabi ng maayos. He looks so desperate. Paulit-ulit niyang sinasabunutan ang sarili niya at mukhang nainis na rin. Nang mapatingin siya sa akin, bigla siyang umiti ng matipid. Isang ngiti para sabihing ayos lang siya. Tapos muli siyang tumalikod sa akin. Umupo naman ako sa upuan ko habang nasa gilid ko si Mimi at kumukuha ng makeup. Mimi, pagtatawag ko sa kanya. Halos pabulong lang ang pagsasalita ko. Yes, gorgeous Christine, sabi niya habang nakangiti. Ano iyon? May tanong ako, sumulyap ako kay Heron kung nakatingin ba siya sa gawin namin. Mabuti na lang hindi. Focus lang siya sa ginagawa niya. First time ba ni Heron mapagalitan ng direktor? I mean, first time niya lang magkaganito sa trabaho. Seryoso kong tanong kay Mimi. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang stylist ni Heron, kaya for sure marami siyang alam. Tumingin siya kay Heron bago sumagot. First time lang, malungkot na sabi ni Mimi, hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan si Heron ngayon. Usually lagi siyang dedicated sa pagso-shooting at sa trabaho niya. Kahit heavy drama pa ang tinitaping kaya niyang idrama ng isang bagsakan lang at wala ng next take. Parang habang nagtatrabaho siya may tao siyang iniisip at nagiging inspirasyon niya sa lahat ng ginagawa niya. Kaya nga nagtataka rin ako ngayon kung bakit ganyan siya umasta ngayon. Parang may mabigat siyang pinoproblema. Parang may nangyari kaya ang tamlay niya. Parang iyong inspirasyon niya biglang nawala, umiti si Mimi, pero hayaan na natin siya. Si Heron Del Val iyan, kaya niya sarili niya. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Mimi sa akin. Napatango na lang ako at hinayaan ko siyang i-retouch niya ang makeup ko sa mukha ko.
Nang matapos niyang ayusin ang makeup ko, tuwang-tuwa na naman si Mimi. Todo puri siya sa akin na ang ganda-ganda ko raw at sana kamukha ko siya. Maloka na lang ako rito kay Mimi, sa paano kaya kung malaman niyang ang totoo kong mukha ay mukhang si Chucky Doll. Masabi pa kaya niyang gusto niya akong maging kamukha? Lumabas naman si Mimi ng tent namin nang bigla siyang tawagin ng isang staff. Magpapatulong ata sa isang bagay na hindi ko naintindihan. Ngayon naiwan na lang kaming dalawa ni Heron dito sa loob ng tent. As usual, nasa sulok pa rin siya at nanahimik. Hindi na niya binabasa iyong script. Nakayuko lang siya habang ang dalawang kamay niya ay nakasabunot sa sarili niyang buhok. Mukhang may malalim na iniisip. Kinuha ko iyong upuan ko at lumapit sa kanya. Tumabi ako sa kanya sabay tinapik ko ang balikat niya. Oy! Ang lalim ng iniisip natin Baka malunod ka niyan pagbibiro ko. Napatingin naman si Heron sa akin saka malungkot na ngumiti, may iniisip lang. Mind sharing it, sabi ko. Napatitig sa akin si Heron for the moment pero hindi nawawala ang ngiti niya. Alam kong tinatago niya lang sa pagngiti ang totoo niyang nararamdaman. Kung hindi ko siya ma-comfort gamit ang totoo kong itsura at kung sino ba talaga ako, iko-comfort ko na lang siya bilang si Christine Cordova na katrabaho niya. So, ano gumugulo sa'yo ngayon? Umayos na pagkakaupo si Heron sa katumingala. Parang humuhugot ng lakas ng loob para ispill ang problema niya o mabigat niyang dinadala. Hindi ko alam kung ano pa bang point kung bakit ko ginagawa tong trabaho na to, pagsasalita niya para saan. Para kanino ko pa ginagawa itong mga to kung iyong taong pinaglalaan ko ng bawat achievements ko ay mukhang hindi naman ako kailangan dahil may tao nang nagpapasaya sa kanya, sobrang daon ni Heron. Ang lungkot-lungkot ng boses niya. Nagsasalita habang nakapikit. Siguro may iniiwasan siyang bagay na tutulog galing sa mga mata niya. Bakit? Para kanino ba nilalan ang mga bagay na ginagawa mo? Hindi ba ito ang pangarap mo? Napailing siya, no, this is not this dream. Actually, dream ito ng kababata ko sa akin. Lahat ng sinabi niya na gusto niyang gawin ko paglaki namin ginawa ko. Wala akong pangarap dati pero nang makilala ko siya nagkaroon ako ng pangarap. Naging pangarap ko na tuparin lahat ng pangarap niya para sa akin. Napahinto si Heron sa pagsasalita. Noon iniisip ko na kapag naging successful ako at na-achieve lahat ng gusto niya para sa akin, magkakaroon na ako ng maipagmamalaki sa kanya. Nagkahiwalay kaming dalawa pero hindi ko siya kinakalimutan. Bawat segundo, minuto, oras, at araw na lumilipas palagi ko siyang iniisip. Hindi siya nawawala sa isipan at puso ko. Siya lang kasi ang kailangan ko. Siya lang ang tanging taong kailangan ko. Kaya kong mabuhay sa mundong ito basta kasama ko siya. Nakita kong may pumatak na luha sa mata ni Heron pero mabilis niya itong pinunasan. Pero ngayong muling nagkita kaming dalawa, wala pa rin palang saysay. Wala ring point kahit natupad ko lahat ng pangarap niya para sa akin. Dahil kahit siya ang kailangan ko, hindi naman ako ang kailangan niya. It hurts feeling like no one needs you. It hurts that the person you actually need doesn't need you. Napakagat ako ng labi ko dahil sa mga sinabi ni Heron. Ito pala ang nararamdaman niya. Ito pala ang gumugulo sa kanya. Kahit hindi niya sabihin ang pangalan ng taong tinutukoy niya, alam kong ako iyon. Alam kong ako na si Concepcion Cordova na tinatawag niyang kulit ang gumugulo sa isipan niya. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang sabihin ko sa kanya o kung paano ko mapapagaan ang loob niya kahit na si Christine Cordova naman ang nakikita ng mga mata niya. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao ang i-comfort ang taong malungkot dahil hindi natin alam ang nararamdaman nila at ang paghihirap nila. Hindi natin alam kung anong mga tamang salita ang dapat bitiwan para mapagaan kahit papaano ang bagsak nilang pagkatao. Heron, pagbanggit ko ng pangalan niya. Tumingin siya sa akin, ganito, isipin mo sa mga oras na ito na ako iyong taong gusto mong makausap. Tapos sabihin mo sa akin lahat-lahat ng nararamdaman mo ngayon. Para kahit papaano gumaan ang loob mo. Sabihin mo ang mga salitang hindi mo masabi-sabi sa kanya. Napatitig ng seryoso sa akin si Heron saka napailing-iling, I think it won't work. Mahina kong sinuntok ang braso niya, gagana iyan. Pinapangunahan mo kasi. Paano mo malalaman na posible na mangyari ang isang bagay kung hindi mo pa naman sinusubukan? Napatawa siya, hindi ko alam na may ganito ka palang side. Christine, inayos niya ang upuan niya saka humarap sa akin, okay,
Huminga siya ng malalim bago magsimula sa pagsasalita. Napatingin ako sa salamin na nasa harapan ko. Nakita kong parang biglang kumikinang ang suot kong bra dahil may ilaw na nanggagaling sa loob ng suot kong blouse. Bigla akong napatingin kay Heron pero parang wala naman siyang nakikita na kumikinang sa akin. Parang ako lang ang nakakakita ng nangyayari sa mahiwagang bra ni Lola. Pagsulyap ko muli sa salamin nagulat ako dahil hindi na mukha ni Christine Cordova ang nakikita ko. Nakikita ko na ang totoo kong itsura. Ang pangit na mukhang kapatid ni Koki na si Concepcion Cordova. Christine, narinig kong pagsasalita ni Heron, bakit? May problema ba? Bigla kang namutla, sige. Ha, kinakabahan kong sagot sa kanya. Hindi ba nakikita ni Heron na bigla akong nagbago ng mukha? Biglang bumalik ang mukha ko sa tsakadol na kamukha ni Koki. Hindi ba nagbago mukha ko? Napakunot ang noo niya, ano nang sinasabi mo, Christine, nagtataka niyang tanong. Muli akong napatingin sa salamin pero mukhang pritong bato pa rin ang nakikita ko. Ang sarili ko pa ring mukha ang nakikita ko sa reflection ko sa salamin. Naguguluhan ako. Bakit ganito? Bakit ako lang ang nakakakita ng totoo kong mukha pero si Heron hindi? Parang hindi niya nakikita na pumangit ang mukha ni Christine at bumalik sa totoo kong face. Guys, shooting na raw ulit. Bilisan natin gumagabi na, biglang nagsalita si Mimi. Nakapasok na pala siya ng tent namin nang hindi ko namamalayan. Napatayo na si Heron, let's go na, sabi niya, tapusin na natin to, salamat pala. Kahit papaano gumaan ang nararamdaman ko, ngumiti siya kaya napatango na lang ako. Sige mauna ka na, sabi ko. Napatango si Heron sa kanauna nang lumabas ng tent namin, habang ako naman naiwang naloloka sa nangyari. Pagtingin ko muli sa salamin bumalik na sa magandang version ko ang mukha ko. Nakikita ko na ulit ang mukha ni Christine Cordova. Muli kong nakita ang maladyosang mukha at makinis kong kutis habang suot-suot itong mahiwagang bra. Naglaho na ang pangit kong mukha na mukhang pritong tilapia at may kutis ng crocodile. Chos! Todo late sa sarili. Ganon? Nagsuklay muna ako bago lumabas ng tent. Still, naloloka pa rin sa nangyaring kababalaghan. Bakit kasi wala na akong contact dun kay Lola na nagbigay nitong mahiwagang bra sa akin? Wala ba siyang Twitter? Instagram? O kahit Facebook man lang para makapag-comment man lang ako na, Lola, what happened sa bra earlier? Comment back till it. Palike na rin ang status ko. Flawed like us. Bet? Chos lang ulit. Paglabas ko ng tent na abutan kong kausap ni Heron si Lolita. Nagtama ang paningin naming dalawa at pasimple niya akong inirapan. Ano ba ng problema ng plasticamon na to sa akin at parang hate na hate niya ang existence ni Christine? Actually, pati pala ang totoo kong existence hate niya, para siyang matandang hindi makadumi kaya nabubwisit sa mga taong nasa paligid niya. Wala na atang tumutusok sa kanya kaya bwisit siya sa mga magagandang babae. Oh well, papel. Bili siya ng busy gig stick tapos itusok niya sa sarili niya para mawala ang hatred niya sa magaganda. Nag-shooting na ulit kami and surprisingly nagawa na ni Heron ang mga parts na nahihirapan siya kanina. Maayos niya nang na-deliver yung mga lines na nahihirapan siya. 30 minutes lang namin sinuoting iyong next scenes, kaya natapos na rin kami agad. Tuwang-tuwa si Direk Francis kay Heron pati sa akin. Bagay na bagay daw talaga kaming dalawa na siya namang kinailing-iling ni Heron at kinataas ng kilay ni Lolita. Kibber! Umalis na agad ako ng venue after ng shooting. Gusto pa sana ako ihatid ni Heron dahil medyo gabi na pero hindi na ako pumayag. Nakakaloka ang mga titig sa akin ni Lolitamon na plasticamon, parang lalamunin ako ng buong buo. Ite-text na lang daw ako ni Heron kung kailan ang next shooting namin. After namin mag-usap ng kaunti nagpaalam na ako na aalis na. Nasa bus na ako nang gawin ko ang aking routine. Pasimpleng hinubad ang mahiwagang bra, kaya bumalik na naman ako sa ugly creature. Habang nasa bus kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ito at napapapangiti na agad dahil sigurado akong sunod-sunod papasok ang mga text messages ni Travis. Alam niyo naman iyong ulaga na iyon. Hindi nakakatiis na hindi nakikita ang kagandahan ko. Nakatitig lang ko sa cellphone. Ilang minuto na ang lumilipas pero wala pa ring mga text messages na galing kay Manyakol na pumapasok.
Usually dapat kanina pa nagsipasukan ang mga text niya dahil kanina ko pa binuksan ang cellphone ko pero wala pa ring text na pumapasok. May signal naman ang phone ko. Napakunot tuloy ako ng noo. Pero nakababa na ako lahat-lahat ng bus at nasa tapat na ako ng compound namin, wala pa ring text na nanggagaling kay Travis. Kinutuban na ako sa nangyari. Todo kabog na ang nararamdaman ko habang naglalakad papasok ng compound. May surprise lang tong ulaga na to, sabi ko sa sarili ko, may pakulo na naman kaya hindi nag-text, napahinga ako ng malalim bago buksan ang pintuan ng apartment. Bubuksan ko pa lang sana ang pintuan ng apartment nang bigla na itong bumukas. Nanigas ako sa taong sumalubong sa akin. Anong ginagawa nito sa loob ng apartment ko? Anong ginagawa ng Chloe na to sa loob ng apartment namin ni Travis? Mukhang nagulat din si Chloe dahil sa biglaan kong pagsulpot, yun. Hi, pagbati niya sa akin, pumunta lang ako dito para bawiin ang pag-aari ko. Malumanay niyang pagsasalita, Angelo, let's go. Masyado ng gabi. Wait lang, bigla kong narinig na sumigaw si Travis na nasa kwarto ata. Tapos lumabas ito at nagtama ang paningin naming dalawa. Conception. Conception. Conception daw. Teka, anong nangyayari? Anong nangyayari dito, Travis? Naguguluhan kong tanong. Pabalik-balik ang tingin ko kay Chloe at Travis. Pumasok ako sa loob ng apartment namin. Anong nangyayari dito? Pag-ulit ko kahit namamanhid na ang buong katawan ko. Hindi sumagot si Travis. Bigla lang siyang napayuko. Hindi siya makatingin ng maayos sa akin. Kalat-kalat pa rin sa buong sala ng apartment ang mga bulaklak na binigay ni Travis kanina. Pero sa mga oras na to hindi ko ma-appreciate ang mababango nilang amoy. Hindi mag-sink in sa utak ko ang mabango nilang halimuyak dahil sa mga oras na to biglang namanhid ang buong katawan ko at hindi maayos mag-functions ang mga senses ko. Angelo, let's go, muling pagsasalita ni Chloe. Inabot niya pa ang kamay niya na parang hinihintay na hawakan ni Travis ang kamay niya. Sa gulat ko inabot ni Travis ang kamay niya. Nag-holding hands silang dalawa sa harapan ko. Nagkakagaguhan ba kami ngayon? Nasa mali ba ako? Kasi to be honest, hindi ko ini-expect tong nakikita ko. Hindi ko inaasahan na may ganitong mangyayari pag uwi ko. Humarap sa akin si Chloe, thank you for taking care of Angelo. Don't worry, hindi na babalik si Angelo dito kaya wala nang manggugulo sa'yo. Sabi niya sa katumingin kay Travis, let's go, napatango si Travis. Bago pa sila makalabas ng tuluyan nahawakan ko na ang kamay ni Travis. Mukhang nagulat siya sa nangyari pero hindi siya makatingin sa akin. Iniiwasan niya ang mga tingin ko. Travis, joke lang to, di ba? Ginugood time mo lang ako, di ba? Hahaha, nag-fake ako ng tawad ano ba, Travis? Tama na to, magpahinga na tayo. Tapos na ba kailangan ni Chloe sa'yo? Siya lang uwi, di ba? May iwan ka, di ba? Napatigil ako sa pagsasalita dahil parang may bumara sa lalamunan ko. Anumang oras tutulo na naman luha ko. Travis. Just forget me, Conception. I am not worth it, malamig na pagsasalita ni Travis. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Travis, joke lang to, di ba? Pagpupumilit ko, buko ko. Joke lang to, di ba? Sabihin mo, sabi ko na parang nagmamakaawa. Pinisil muna ni Travis ang kamay ko bago niya ito tinanggal sa kamay niya. I'm so sorry, Conception. Just forget about me. This is the best for the both of us. Huli niyang sinabi hanggang tuluyan nang silang lumabas ng apartment ni Chloe nang magkahawak ang kamay. Napatitig ako sa kawalan dahil sa nangyari. Hindi ito totoo, di ba? Joke lang to, di ba? Nananaginip lang ako, di ba? Nakatulog lang ako sa bus. Nakatulog lang ako sa sobrang pagod. Sinampal ko ang sarili ko ng ilang beses. Pero sumakit na ang pismi ko, hindi pa rin ako nagigising. Bigla nang tumulo ang mga luha ko. Mga luha kong si Travis lang ang tanging nakakapagpalabas. Napapikit ako habang umaagos ang mainit na luha sa pisngi ko. Ang sakit, sabi ko sa sarili ko, ang sakit-sakit na naman ang puso ko. Muling bumalik sa isipan ko iyong sinabi ni Travis, I am not worth it. Buti alam mo, pagsasalita ko, mabuti alam mong hindi ka worth it, tandaan mo itong araw na to, Travis. Hindi mo lang ako isang beses ginawang mukhang tanga kundi 2 beses.
Hindi ka na makakaulit sa akin. Hinding-hindi na talaga. You break me again for the second time around. Nakatitig pa rin ako sa labasan. Nakatayo sa pintuan at nakatingin sa lugar na pinaglakaran ni Travis at Chloe. Umaasa akong babawiin niya yun sinabi niya. Umaasa akong isa lang din ito sa mga nakakaasar niyang pagbibiro. Pinipilit kong paniwalain ang sarili kong hindi na niya ulit ako sasaktan at babalik siya sa akin na may ngiti sa labi. Umaasang ihahatid niya lang si Chloe sa labasan at muling babalik sa akin. Yayakapin ako at sasabihing hindi nagbago ang desisyon niya sa pagpili niya sa akin. Pero kahit ilang minuto na ang nakalipas walang Travis na bumabalik. Wala pa ring Travis na nagpapakita. Patuloy pa ring lumuluha ang mga mata ko, pero walang nakangiting Travis na yumakap sa akin para patahanin ako sa pag-iyak. Napapikit ako para pigilan ang pagluha ko. Parang paulit-ulit na may tumutusok sa dibdib ko dahil sa nangyari. Kumpara sa nakaraan, mas masakit ito. Mas masakit dahil sinabi ni Travis na kalimutan ko na lang siya, dahil hindi siya worth it. Mas tumindi ang pagluha ko nang bumalik sa isipan ko kung paano hawakan ni Travis ang kamay ni Chloe. Kung paano sila mag-holding hands sa harapan ko hanggang sa mawala sila sa paningin. Huminga ako ng malalim para tumigil ang pag-iyak ko. Isinarado ko ang pintuan at umupo sa upuan. Napatitig ako sa mga bulaklak na binigay sa akin ni Travis kanina. Andito pa rin iyong mga amoy nilang mababango, pero iyong taong nagbigay sa kanila wala na. Muli na naman akong iniwan sa pangalawang pagkakataon. Nasasarapan ba si Travis sa pananakit sa akin? Hindi ba siya titigil hanggang hindi ako nakikitang mag-agaw buhay na dahil sa kanya? Pero congrats sa kanya. Congrats dahil sa mga oras na ito ay para na akong nag-aagaw buhay. Pangalawang beses na akong namatay sa loob-loob ko. Napatingin ako center table at nakita ko iyong bulaklak na mismong hawak ni Travis kanina nang ibigay niya ito sa akin. Naalala ko ang mga salitang sinabi niya nang ibigay niya ito. Alam mo ang pangalan ng bulaklak na to? Forget me not daw ito. Wag mo akong kakalimutan dahil ikaw ang best decision na ginawa ko sa buong buhay ko. These flowers are for you, pandan ko. Sana mapangiti kita sa simpleng paraan na to. Napatitig ako sa bulaklak dahil may na-realized ako. Agad kong pinunasan iyong mga luha na naiwan sa mga mata ko. Tama. Alam kong hindi ako gustong iwan ni Travis. Alam kong may kung ano lang na sinabi si Chloe sa kanya kanina, kaya siya sumama rito. Sigurado akong hindi gusto ni Travis na muli akong masaktan. Sigurado akong ako pa rin ang pipiliin niya dahil may tiwala ako sa mga pangako't sinabi niya sa akin. Alam kong kapag may nakapag-usap kaming kayong dalawa na wala si Chloe, sasabihin niya sa akin ang totoo. Sasabihin niya sa akin na ako pa rin ang pinili niya. Agad akong tumayo at pumasok sa kwarto para mag-ayos. Kailangan kong makausap si Travis ngayon. Hindi ako papayag na mapupunta lang sa ganito ang panibagong pagtiwala na ibinigay ko sa kanya. Hanggang hindi kami nakakapag-usap dalawa na wala si Chloe sa paligid, hindi ako matatahimik. Gusto kong makumpira mismo sa kanya kung ano ba talaga ako sa kanya at kung sino ba talaga ang pinipili niya sa aming dalawa. Muli akong nagtiwala kay Travis kaya this time gusto ko munang malaman sa sarili ko kung gusto niya ba talagang kalimutan ako. Hindi na ako nagdala ng bag, tanging cellphone at wallet ko lang ang dinala ko. Palabas na sana ako ng apartment ko nang mapatingin ako sa bulaklak na forget me not. Kumuha ako ng isang bulaklak at inilagay sa bulsa ko. Ipapakita ko ito kay Travis para maalala niyang hindi ko siya kayang kalimutan. Dahil sa mga oras na ito ay desidido na akong malaman kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng nangyari at kung ano ba talaga kaming dalawa. Kung ano ba talaga ako sa kanya. Palabas na ako ng compound nang marinig kong tinatawag ako ni Cassie. Gabing-gabi na pero gising pa rin itong bata na to. Coco. Ate Coco, sigaw niya sa akin. Napahinto ako at nilingon siya, bakit? Ano kailangan mo, Cassie? Dali, nagmamadali ako, Sadie. Saan ka pupunta? Sama ako. Pupunta ako sa bahay nila Kuya Travis mo, sabi ko sa kanya. Sama ako sa bahay nila Kuya Pogi, Ate Coco, sagot niya, wala pa akong kasama sa bahay, natatakot ako. Nagulat ako, nasaan si Kuya at ate mo? Wala pa. Hindi ko alam kung nasaan. Si tatay naman nakikipag-inuman dun sa tropa niya, napanguso siya, sige na, Ate Coco. Sama ako.
Promise, hindi ako maglilikot. Napaisip ako sa kangumiti, sige. Huwag kang malikot, sabi ko, at kapag nakita mo akong umiyak, yakapin mo ako ulit, Bakit? Bakit ka naman iiyak, Ate Coco? Nag-away na naman kayo ni Kuya Travis, nag-aalalang tanong sa akin ng bata. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Malungkot lang akong umiti, tara na. Baka gabihin tayo. Napatango na lang siya sa akin at humawak sa kamay. Naglakad na kaming dalawa papunta sa labasan. Hindi ko alam kung magandang ideya ba na sinama ko si Cassie papunta kila Travis o hindi. Paano kung makita niya na naman talaga akong umiiyak habang nakikipag-usap kay Travis? Gusto ko sana siyang iwanan at ibalik sa compound kaso huwag na. Masyado nang malayo ang nalakad namin, saka kailangan ko rin talaga ng yayakap sa akin in case mapaiyak na naman ako. Wala kaming masakyan na bus o jeep ni Cassie. Kahit medyo malayo ang lugar kung saan nakatira sila Travis, sumakay na lang kami ng taxi. Medyo mahal ang bayad pero ayos na. Madali namang kitain ang pera pero hindi madaling makakita ng lalaking muli kong mamahalin. Kailangan kong ipaglaban si Travis ngayon. Kung hindi niya ako kayang ipaglaban, hindi iyon mahalaga. Ako ang lalaban para sa aming dalawa. Para sa mga pangako niya sa akin. Lalaban ako kahit na masaktan ako. Bigla tuloy akong napaisip. Sana pala hindi business course ang kinuha ko. Sana pala sundalo o kaya pagpupulis. Tutal naman palaban na ako ngayon. Sayang. Mag-shift kaya ako next semester. Ate Coco, malayo pa ba? Tanong sa akin ni Cassie habang nakaupo kami sa loob ng taxi. Mabuti na lang naaalala ko ang lugar nila Travis kung hindi. Di hindi. Kibber. Malapit na. Napasimangot si Cassie, kanina po pa sinasabi iyan, kasi paulit-ulit ka ng tanong. Nangangawit na puwetan ko, Ate Coco, pagrereklamo niya. Ang tigas ng inuupan natin, Kung nangangawit na puwetan mo, ulo mo naman iupo mo, advice ko sa kanya. Sinunod nga ni Cassie ang sinabi ko. Ulo naman niya ang pinaupo niya habang iyong mga paa niya ay nakasandal. Napatingin tuloy sa amin iyong driver dahil sa ginawa ng pilosopong si Cassie. Ate Coco, nakakahilo iupo ang ulo ko, sabi niya habang nakabaliktad pero ayos lang. Ate Coco, gayahin mo ako. Bumaliktad ka rin dali. Hindi pwede. Nakapalda ako, sabi ko. Hanggang ngayon kasi suot ko pa rin iyong damit na pinang-shooting ko kanina. Ay, nga. Huwag mo na ako gayahin. Lalabas ang pututoy mo kadiri, sabi ni Cassie. Pinandilatan ko nga siya ng mata. Natahimik kaming dalawa ni Cassie. Nagsasalita lang siya sa sarili niya at nagrereklamo na nangawit daw ang lig niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Tinuon ko na lang ang paningin ko sa labasan. Punong-puno ng Travis ang isipan ko. Habang nakatulala sa kawalan, bigla kong naalala yung mga sinabi sa akin ni Travis. Iyong mga matatamis niyang mga salita sa akin nakaraan. Baka kinulam mo ako. Pakiramdam ko kasi nababaliw ako sa'yo. Parang may ginawa ka sa akin kaya nababaliw ako ng ganito sa isang Concepcion Cordova. You make the way world dark and shine at the same time. Lahat ng sinabi niya naramdaman ko sa'yo. There's something whenever you look at me using your live blue eyes. Wala naman akong pakialam kung hindi ka maganda o kung ikaw pa ang pinakapangit na babae sa balat ng lupa. Teka, may balat ba ang lupa? Bigla akong napatawa nang maisip ko iyong nagtatakang mukha ni Travis. Siya nga talaga kahit kailan. Malaki nga ang katawan pero ang utak naman ata ay maliit. Mabuti na lang malaki ang little Travis niya. When remembered it was happy was with you and not with her. Mas pipiliin kong makasakit ng iba kaysa ikaw ang masaktan ko. Ang dami kong ipinangako sa'yo na kailangan kong tuparin. Gagawin ko iyon lahat kaya bigyan mo ako ng chance. Gagawin ko lahat-lahat para ma-inlove ka sa akin at mahalin mo rin ako pabalik. Kailangan mo maging fair. Nahulog ako sa'yo kaya kailangan mo ring mahulog sa akin. Napangiti ako ng malungkot, mali ka talaga. Matagal na kaya akong nahulog sa'yo. Matagal na kitang minamahal, pagsasalita ko sa sarili ko. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Haha. Goodbye, mahal. I love you. Goodbye ka dyan. Walang goodbye.
Hindi ako papayag na iwanan mo ako, bulong ko sa sarili ko, hindi pa kita nasasagot. Hindi ko pa nasasabi ang buko ko ng pagka-sweet-sweet tulad ng gusto mo. Hindi pa kita nasasagot ng I love you too. Kaya anong goodbye ang pinagsasabi mo? Manyakol ka talaga. Naramdaman kong kinakalabit ako ni Cassie kaya napatingin ako sa kanya. Yayakapin na ba kita, Ate Coco, pagsasalita niya. Umiiyak ka na, sige. Ha, nagulat ako. Hindi kaya ako umiiyak, hinawakan ko ang mga mata ko at mayroon nga akong mga luha. Hindi ko alam na naluha na ako nang marinig ko sa isipan ko iyong mga sinabi sa akin ni Travis. Agad kong pinunasan ang mga mata ko saka pinilit na tumawa. Hindi kaya iyan luha. Laway yan. Amuyin mo ang bango, inilapit ko kay Cassie ang kamay ko pero agad siyang lumayo. Ew! Kadiri talaga tong bading na si Ate Coco. Walang breeding, sabi niya habang diring-diri pa. Wala talaga akong breeding. Hindi naman ako aso, si Aso ka kaya? Kamukha mo iyong aso sa tindahan nila Aling Gracia. Sabi niya, ang pinagkaiba lang sa aso nila maraming dede, pero ikaw wala. Humalakhak si Cassie, kaya agad ko siyang binatukan. Huminto na ang taxi sa tapat ng malaking kulay gintong gate nila Travis. Hindi ko alam kung paano kami makakapasok dahil nakasarado ito. Wala ring guard na nakabantay ngayon. Paano kami ngayon makakapasok sa loob ni Cassie? Alangang umuwi kami ngayon. Hindi pwede. Hindi ako papayag na umuwi ngayon na hindi nakakausap iyong punyemas na manyakol na iyon. Hindi ako makakapayag na hindi niya nalilinaw sa akin ang lahat. Habang nasa harapan ng malaking gate biglang may bumisina sa likuran namin ni Cassie. Parehas tuloy kaming nagulat. Ay, malaking bird ni Travis. Ay, dodo ni Ate Coco, napalingon ako kay Cassie. Hihe! Wala ka nga palang dodo, Ate Coco. Binatukan ko sa pangalawang pagkakataon si Cassie at tumingin sa likuran. May magarang kotse na nasa likuran namin. Nakatingin lang ako rito nang biglang bumaba ang bintana nito at sumulyap ang tatay ni Manyakol. Anong kailangan mo? Gabing-gabi na, seryoso nitong tanong sa akin. Kahit nakakatakot ang boses niya, hindi ako nagpakita ng takot sa kanya. Siya dapat matakot sa akin. Pangit ko kaya. Sinusundo ko si Travis, tugon ko sa kanya. Lumapit ako sa sasakyan niya at binuksan iyong pintuan. Makikisabay po papasok sa loob. Urong po kayo para makaupo ako, sabi ko rito. Gulantang siya sa kakapalan ng mukha ko pero dedma. Napailing-iling naman siya, ang kapal ng pagmumukha, sabi niya sa kaumurong pa rin para makaupo ako. Urong din pala dami pang sinasabi, sabi ko sa sarili ko sa katumingin kay Cassie. Tara, Cassie. Sasakay tayo rito, agad naman siyang lumapit sa akin at pumasok na kami sa loob ng sasakyan. Umandar na ang sasakyan at biglang bumukas ang malaking gate. Automatic o magic? Keber ulit. Kahit ano pa iyan wala akong care. Iritado pa rin ako rito sa tatay ni Manyakol na katabi ko. Kainis to, bakit kasi katabi ko siya? Sana lumipat na lang siya sa harapan. Manong, pwede pong makiusog. Hindi na ako makaupo ng ayos dito, sige pagsasalita ni Cassie sa tatay ni Travis. Napatingin sa kanya si Iggy Razon, ang bata pa lang ang kapal na ng mukha, pagsasalita nito pero umusod din naman. Salamat, Manong, sagot ni Cassie. Ano bang kailangan mo at pumunta ka pa sa mansion ko? Iniwan ka na ba ng anak ko? Napangisi siya, mukhang nagising na sa kahibangan ang anak ko. Finally, naisip na niya kung sino talaga ang mahal niya. Pagsasalita ni Eng Razon. Hindi ko siya pinansin. Instead, binaling ko ang atensyon ko kay Cassie. Cassie ang cute ng kuko ko, no? Natawa si Cassie, Ate Coco para kang kuko mo. Parehas kaming cute. Umiling siya, hindi. Parehas kayong marumi, sabi niya sa katumawa. Playing dumb, muli na namang pagsasalita ni Eng Razon, mabuti naman at bumalik na si Travis kay Chloe. Si Chloe lang ang nararapat sa anak ko at hindi kung sino-sino lang. Ano ba tong si Eng Razon? Talk ng talk. Wala namang kausap. Wala namang friends dito sa loob ng sasakyan niya. Biglang nagsalita si Cassie, Manong, ba't kayo salita ng salita? Sino kausap niyo? Napakagat ako ng labi ko dahil sa sinabi ni Cassie. Ayan, Razon.
Si Cassie kausapin niyo. Ang tabil ng dila mong bata ka, seryosong sabi ni Amy Razon. Napakunot ng noo si Cassie sa kabiglang umiti, Manong, iyong mukha mo po parang iyong upuan sa taxi kanina, sabi niya, parehas matigas. Yeti, kinurot ko ang sarili ko para maiwasan ang pagtawa ko. Kahit hindi ako nakatingin kay Amy Razon, alam kong buwisit na siya kay Cassie. Mabuti na lang pala na isama ko itong batang to, bumpins ka, Amy Razon. Hindi na nagsalita si Amy Razon. Mabuti naman. Para hindi na siya barahin ni Cassie. Nakarating na kami sa harapan ng mansion nila Travis. Huminto na ang sasakyan kaya bigla akong kinabahan. Mas lalo pang kumabog ang dibdib ko dahil wala akong boobs. Joke. Dahil nakita ko si Travis na nakaupo sa mailabas nila at nakatitig sa kawalan na parang may malalim na iniisip. Nakatoples ang walang niya. Lumabas na si Amy Razon kaya lumabas na rin kami ng sasakyan ni Cassie. Hindi kami napansin ni Travis dahil bigla siyang tumalikod pero napatigil siya nang tinawag ko siya. Manyakol, sigaw ko na. Agad siyang napahinto at napalingod sa akin. Magsasalita pa sana siya pero napatigil siya nang tapikin siya ng tatay niya sa balikat. May sinabi si Amy Razon kay Manyakol pero hindi ko narinig. Napatango na lang si Travis at muli akong binalingan. Muntik na akong lamigin sa mga tingin sa akin ni Manyakol ngayon. Ang lamig-lamig ng mga mata niya habang nakatuon sa akin. Lumapit kami sa isa't isa para mag-meet kami halfway. Anong ginagawa mo rito? Walang ganang tanong niya sa akin, umuwi ka na. Gabi na. Pinilit kong umiti, hindi ako uuwi hanggang hindi kita kasama. Sabi ko, tara na, Manyakol. Ang lungkot sa apartment ay hindi ako sanay na mag-isa lang ako. Di ba sabi mo dun ang totoong bahay mo? Kaya tara na. Umuwi ka na. Napatitig sa akin si Travis. Nagtangis ang bagang niya. Parang naiinis dahil sa biglaan kong pagsulpot. Ngayon ko lang nakita na ganito kalamig ang mga mata ni Travis. Ibang-iba sa mga mata niyang palaging may kinang kapag nakatingin sa akin. Pakiramdam ko wala na akong pag-asa at buo na talaga ang desisyon niya. Pero hindi dapat ako mawala ng pag-asa. Andito na ako. Kailangan ko malaman ang totoo. Umuwi ka na, Concepcion. Hindi na ako babalik sa apartment. Hindi na ako babalik sa'yo, matabang na sagot niya sa akin. Napalunok ako. Pinipigilan ang mga luhang gusto na naman lumabas. Bakit, Travis? Tanong ko. Bakit hindi ka nababalik? Ang dami mong sinabi sa akin, ang dami mong pinangako sa akin. Kailangan mo munang tuparin ang mga iyon, tumawa ako, tama na nga sa joke, Manyakol. Konri mo kaya? Tara, uuwi na tayo, hinawakan ko ang kamay niya pero agad niya itong binawi. Umuwi ka na sabi, napasigaw na si Travis. Wala kang mapapala sa akin, Concepcion. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na. Nagkabalikan na kami ni Chloe. This time totoo na to, siya na ang pinili ko. Okay. So, umuwi ka na at huwag na magpapakita pa sa akin. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na may isang Travis Angelo Razon kang nakilala. Bumagsak na ang mga luha ko, Travis, napalunok ako, Travis, bakit? Bakit mo ako pinagmukhang tanga? Ganito mo ba siya kamahal? Ganito mo ba siya kamahal kaya kaya mo akong iwanan sa pangalawang pagkakataon para lang bumalik sa babaeng iniwan ka? Pinunasan ko ang luha ko. Travis, alam mo ang pakiramdam ng naiwanan, di ba? Masakit. Pero bakit pinaparanas mo sa akin ito? Ganito mo ba siya kamahal? Napatingala si Travis ng ilang segundo at tumingin sa akin. Yes, sagot niya na muling umasak sa puso ko. Ganito ko siya kamahal. Gusto mo maging honest ako sa'yo? CJ, bumalik ako sa'yo dahil naguguluhan ako. Naguguluhan ako sa feelings ko. Hindi ko alam kung mahal na ba talaga kita o ano. Pero nang malaman kong muling aalis si Chloe, bigla akong naalarma. Naisip ko na hindi ko na kayang mawala pa siya sa akin sa pangalawang pagkakataon. Nakumpirma ko sa sarili ko na siya pa rin talaga. Na hanggang ngayon siya pa rin pala talaga ang mahal ko. Nagalit lang ako sa kanya noong una, kaya binaling ko sa'yo ang atensyon ko pero, shit. Kahit anong pilit kong pagpaniwala sa sarili ko na ikaw na mahal ko, wala e bumabalik ang puso ko kay Chloe. Patuloy akong umiiyak habang nakikinig sa mga sinasabi ni Travis sa akin.
Ang sakit lang dahil wala siyang plano na lumapit sa akin para punasan ang mga luha ko. Patuloy lang siyang nagsasalita na nagiging dahilan ng paulit-ulit na pagbasag ng puso ko. Konsepsyon, ayokong masaktan ka. Napangiti ako habang umiiyak, ayaw mo pero ginawa mo na. Tignan mo ngayon. Nasasaktan mo na ako. Napaiwas siya ng tingin, mas masasaktan ka pa kapag nanatili ako sa'yo, kahit hindi kita mahal, saad niya, mas mabuting tapusin na lang natin ang lahat. Paniwalaan ang mga sarili natin na hindi natin nakilala ang isa't isa. Alam kong nasabi ko na ito sa'yo pero wala, kailangan konsepsyon. Hindi ako nararapat sa'yo. Hindi kita kaya mahalin dahil may mahal pa rin ako. Mas pipiliin kong ikaw na lang ang mawala sa akin kaysa si Chloe. Hindi biro-biro ang pinagsamahan naming dalawa. Kaya kahit anong gawin ko sa kanya pa rin talaga ako babalik. Masasayang lang ang oras mo sa akin dahil wala kang maasahan. Pinunasan ko ang luha ko, hindi oras ko ang masasayang, Travis. Alam mo kung ano ang totoong sayang? Tayo, sagot ko, alam mo sasagutin na sana kita. Natigilan si Travis at napatitig sa akin, sasagutin na sana kita. Sasabihin ko na sana ang buko ko kahit hindi mo ko pinipilit. Sasagot na ako ng I love you to sa'yo pero sayang. Wala pala akong aasahan sa'yo dahil noong una palang option lang ako para sa'yo. Muli kong pinilit ng umiti pero, salamat Travis. Salamat dahil pinaramdaman mo sa akin na mahalaga ako sa'yo kahit sa kakaunting panahon lang. Salamat dahil pinaniwala mo ako na kaya mo magmahal ng tulad ko. Salamat dahil napatigil ako dahil mas lalong dumaming luha na bumabagsak sa mga mata ko. Salamat dahil pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan na hinding-hindi ko malilimutan. Nakita kong napayukom ng kamao si Travis. Nagpatuloy ako, ang sakit dahil iyong taong akala ko, hindi ako masasaktan, nagawa akong saktan. Hindi lang isang beses kundi 2 beses pa. Hindi ka na makakaulit sa akin, Travis. Huwag ka mag-expect na paniniwalaan ko pa ang mga sasabihin mo sa akin sa mga susunod na pagkakataon. Iyang puso mo parang ebis mo. Parehas matigas, dagdag ko pa, sana sa mga susunod na araw maalala mo ako. Maalala mo iyong mga masasayang alaala nating dalawa. Tumalikod ako, you're going to regret losing me. Mapapamura ka na lang sa sarili mo dahil pinagmukha mo akong tanga at nagsisising hindi ako ang pinili mo. Nilingon ko siya, dahil kahit magsisisi at lumuhod sa harapan mo, hinding-hindi na kita mapapatwad pa. Kaming mga babae, mahina kami pagdating sa lalaking mahal namin pero kapag nasaktan kami ng paulit-ulit, marunong kaming mag-let go at mag-move on. Sana lang maging masaya kayo ni Chloe. Naglakad na ako at napahinto ng banggitin ni Travis ang pangalan ko. Conception ni. Sinulyapan ko siya, wag ka na mag-thank you. Ulol ka, sabi ko sa kanaglakad. Narinig kong tinatawag ako ni Cassie. Nga pala. Kasama ko nga pala itong si Cassie. Akala ko umuwi na siya mag-isa. Humabol siya sa akin sa paglalakad. Agad siyang napatingin sa akin dahil nakita niyang umiiyak na naman ako. Ate Coco, hug na kita, sabi niya kaya napahinto ako. Yinakap ako ni Cassie ng mahigpit. Napatingin ako kay Travis at nakita kong nasa tapat pa rin siya ng mansion nila. Nakipagtitigan ang ulaga sa akin saka tumalikod na siya at pumasok ng mansion nila. Mga punyemas kayo. Sana masunog bahay niyo. Mga ulaga. Ate Coco, huwag ka na umiyak, pagsasalita ni Cassie. Tahan na. Paanong hindi ako maiiyak? Maglalakad tayo ng ilang kilometro malakas lang sa lupain ng mga ulaga na yun, sermon ko sa kanya, masakit sa feet, Cassie. Masakit sa feet, sabi ko at muling umatungal. Hindi naman feet ko ang pinoproblema ko, itong puso ko. Itong puso ko na kahit winasak ni Travis ng ilang beses alam kong siya pa rin nagmamay-ari. Hays! Hindi ko alam kung ilang oras na kaming naglalakad dalawa ni Cassie makalabas lang sa mahaba at malaking lupain ng mga ulagang razon. Ang tangi ko lang alam ay ang sakit na ng 2 feet ko sa kakalakad. Sigurado akong nakakailang kilometro na kaming dalawa at kung mamalasin ay baka nasa 100 kilometro pa ang kailangan naming lakarin bago makalabas ng sinumpang lupain na ito. Mabuti na lang maliwanag ang biwan at may mga ilaw din kaming nilalakaran, kaya hindi nakakatakot maglakad sa dinadaanan namin. Ang pinoproblema ko lang talaga ngayon ang sumasakit kong mga paa at ang puso kong wasak. Kanina pa reklamo si Cassie sa akin na ang sakit na raw ng mga paa niya.
Kanina pa ako tumigil sa kakaiyak pero si Cassie naman ang umatungal dahil napapagod na raw siya. Sabi ko nga sa kanya na kung gusto niyang magpahinga, di magpahinga siya. Basta ako magwalk pa ng magwalk para makalayo at makaalis na dito. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko at sunugin ko ang mansyon ng mga ulagang razon. Mga punyemas sila. Mula tatay hanggang bunsong razon. Lalo na iyong panganay na anak ng razon, punyemas siya. Hindi ko matanggap na pinaasa at pinaglaruan lang ni Travis ang puso ko. Bakit puso ko pa ang pinaglaruan niya, nag-iisa lang ito? Sana boobs ko na lang nilaro niya, tutal dalawa naman to, joke. Wala pala kong boobs. Jay, puso ko na lang paglaruan mo. Ate Coco, gaano pa ba kalayo ang lalakarin natin? Ang sakit na ng mga paa ko, tanong sa akin ni Cassie. Hindi ko na alam kung ilang beses na niya iyan na itanong sa akin. Kung napapagod ka na maglakad di gumapang ka naman, sagot ko, saka hindi ko alam kung gaano pa kalayo ang lalakarin natin bago makalabas ng Hacienda Ulaga. Ang katangi-tangi ko lang alam ay baka kinabukasan pa tayo makalabas sa sinumpang lupain na ito. Kaloka. Hala, ano ba yan, Ate Coco? Napahinto si Cassie sa paglalakad-lakad at pumapadyak-padyak na sa lupa. Nakakainis ka naman, Ate Coco. Bakit kasi sinama mo pa ako dito? Sana hindi ka na nagpasama sa akin. Imbis na natutulog na ako sa bahay ngayon, nakakainis ka naman, Ate Coco. Wala ka nang ang dodo, nakakainis ka pa. Napatigil ako sa paglalakad at napalingon sa kanya. Tumaas kilay ko, hoy Cassie. Huwag mo kong pag-inartehan. Ikaw sumama sa akin dito, di ba? Hindi kita sinama. Ikaw ang nagkusang sumama dito, sermon ko sa kanya. Yun, nga, no, napaisip siya, pero kahit na, Ate Coco. Nakakainis ka pa rin. Sana hindi na kita sinamahan dito. Nag-alay lakad tuloy tayo nang wala sa oras, nag-crossed arms siya sa kaumirap. Ang taray ng batang to. Bakit, kailan ba tamang oras ng pag-aalay lakad, Aber? Kapag may dodo ka na, naiinis na sagot niya. Nilapitan ko siya sa kayumuko, Cassie, may mga bagay sa mundo na kailangan natin tiisin. Katulad na nangyari kanina sa amin ng ulagang si Travis. Masakit, Cassie. Masakit dahil hindi niya pala ako totoong mahal. Pero ayos lang iyon. At least may natutunan ako.